2 araw bago ang Halloween sa Santa Fe, New Mexico, kung saan bumaba ang mga pulis sa isang bahay na may tinatagong nakakakilabot na lihim. Ha? Sipain mo na. Buksan mo lang ang pinto. Hawakan mo ang pinto. Ako na ang bahala sa'yo. Umatras ka? Umatras ka. Anong nangyayari? Sino ang tumawag? Mayroon bang tao? At sinasabi sa atin na ang nobya ay nasa garahe doon siya. Nasaan ang garahe? Narinig mo yon, di ba? Tinawagan ng pulisya ang address na ito matapos iulat na may babaeng nasaksak at namatay. Sino ang nasa garahe na ito? Daliri ko. Uy, anong problema mo? Sino ang nandito sa garahe? Pusa ko, anak ko. Sinabi ng tumawag sa pulis na dito sa hiwalay na garahe ng bahay nangyari ang umano'y pag-atake. Ayon sa may-ari, dito nakatira ang anak niyang babae at kasintahan nito. May tumawag lang, may nangyari lang, lumapit kayo dito, may nasaksak lang sa loob ng garahe na yon. Bakit nga ba naka-on ang body cam? Dahil ba sa batas at krimen? Siguro para ipakita na hindi natin alam ang mangyayari kaya mahalaga talaga ang magaling na abogado kapag may di inaasahang sitwasyon, di ba? Diyan papasok ang partner at sponsor natin, Morgan & Morgan. Hindi lang sila gumagawa ng sombrero. Etong isa, bagay talaga sa akin. Hindi, kumpanya sila na may 1,000 plus abogado, alam mo kung bakit, madalas silang manalo. Nitong mga huling buwan, nakuha ng Morgan & Morgan ang 29M na hatol para sa isang nagbibisikleta sa Philadelphia. 2.7 milyong dolyar na hatol para sa biktima ng aksidente sa kotse sa Florida at 5.6 milyon para sa biktima ng banggaan sa Georgia. Kahit nag-alok ng insurance, wala silang binigay na sentimo sa kliyente. Kahit di milyon ang halaga ng kaso mo, simulan mo pa rin ang reklamo at ipaglaban ang karapatan mo. Pinadadali ito ng Morgan & Morgan. Pwede kang magsimula ng reklamo gamit ang iyong telepono sa 8 pindot lang, kaya kung nasugatan ka, madali kang makakapagsimula ng reklamo. Bisitahin ang forthepeople.com/lcbodycam or i-click ang link sa description at nakapin sa komento. May bintana ka ba, Becca? Sinasabi nila na posibleng nandito ito. Sa bahay ko. Anong nangyayari sa bahay ko? Ang nangyayari sa bahay ko ay yon. Ikaw? Pwede mo bang tingnan kung may tao sa ibaba? Mare! Bubuksan ko ba ang aking garahe? Hindi ba ito nakalock? Hindi ko alam. Hindi, kami na ang bahala, Ayaw naming masaktan ka kung may nangyayari talaga. Oh, nakuha na namin siya. Isang beses, sa loob, natagpuan ng mga pulis ang isang babae na kalaunan ay nakilalang si Grace Jennings, 21 taong gulang patay at halos pugot ang ulo, nakahiga malapit sa isang duguang espada. Huwag mo nang magsalita sa radyo. Oo, may isa tayong natumba. Bumalik ka sa loob, Hindi ko na uulitin, bumalik ka sa loob. Ikulong siya? Ikulong siya. Meron tayong 100,000,000 7 taon. Anong sinasabi mo? Mukhang malinaw. Nasaan siya? Nandito lang siya. Ang daming basura sa may pintuan. Kung mabubuksan natin yung likod na pinto o garahe, pwede ba mula sa kabila? Sa tingin ko, hindi. Nangyari, 10 taon na. Isak sa lupain ng pamilya. Siguro siya ang nobyo. Inimbitahan ko siya kagabi nang hindi niya sinasabi sa akin. Nakuha ko. Talagang nainis ako, syempre. Pero ano naman ang gagawin niya? Bakit siya nandito kung inimbitahan siya kagabi? Nandito siya kagabi at umalis ako sa bahay. Kaya pala laging nasa bahay ka? Oo. Kaya nagalit ako. Nagpalipas siya ng gabi? Oh. Sa bahay ko? Oo, at naiinis ako tungkol dito. Hindi pinapayagan si Grace dito. Alam niya na kung matangkad at payat, si Grace yun. Kung matangkad at mas malaki, tapos... Ibig kong sabihin malaki si Isaac, mahirap siyang hindi mapansin. 6 na talampakan na 2 pulgada ang taas niya. Sino ang girlfriend ni Isaac? Siya ang girlfriend niya? Ikaw ang girlfriend ni Isaac. Oh. Sige. Kinilala ng pulisya ang isa sa mga suspect na si Kiara Ondacoli, 20, na nakatira kasama ang kanyang ina at dating kasintahan na si Isaac Apodaca, 25. Ano ka ba, Tyson? Parang magiging biyenan ako.
Anak mo ito. Oo, anak ko ito. Sumama ka muna sa akin sandali. Ano ang pangalan mo? Kiara? Kiara? Do, magsuot ka ng sapatos. Hindi ko alam kung nasaan ang mga sapatos ko. Do, pabor naman. Girlfriend niya umiiyak para sa akin, bilisan mo. Ay, pwede ba ako magsuot ng sapatos? O kahit ano, hindi pa ngayon. May sapatos ba kayo para sa kanya? BBC na ngayon. Sige, Bakit? Sige. bumalik sa loob ang camera. Kaya kapag tumingin ako pababa, makikita mo yon. Nagpadala ba kayo ng mandirigma para sa akin? May iba pa ba? Pwede ba siyang umupo para masuotan ko siya ng sapatos? Napakaganda. Anong ginawa mo? Isang yelong patulis para sa paglalakad. Oo, lalakad daw siya sa shower pero maglalakad sana sila. Sabay. Kaya siya ang pumunta. Babalik ka rin ba? Gusto mo ring punuin? Sige, o. Nasa shower siya. Sige, walang babalik sa bahay at walang babalik doon. Sige. Naisip ko, prank call lang pala to. Yun ang una kong naisip. Talagang nabigla ako nung binuksan ko yung pinto. Well, may inspection certificate grant na site. Akala ko yun na yun. Ha? Naputulan siya ng mga tainga. Hindi ko yun nakita. Naputulan siya ng tainga. Ano bang nangyayari dito? Hindi ko alam. Umuulan, may babala, naglilinis. May mga pusa ako pero pinatay na sila. Sa kasamaang palad, inay. Pero ito ay isang aktibong investigasyon. Sige, kaya walang babalik dito. Isang crime scene na ito sa puntong ito. Paano naging baliw ang bahay ko? May patay na tao sa garahe natin, kaya krimen ito. May bangkay doon sa loob. O, ipaglaban mo ako. Walk this way. Si Kiara ay inihatid papunta sa isang patrol na sasakyan. Samantala, naabutan ng ibang mga pulis si Isaac sa kabila ng kalsada na ayon sa mga investigador ay tumawag sa 911 matapos iulat ng kanyang ina ang umano'y krimen. Siya ba si Isaac? Ikaw ba ang tumawag sa amin, bro? Oh, ako ang tumawag dito. Halika, ayos ka lang. Lumapit ka, wala kang dalang kutsilyo o sandata, di ba? Hindi. Ilagay mo muna yan. Ilagay mo lang yan. Wala ka sa bayan, bro. Kailangan nating tiyakin na walang armas. Pwede mo bang itaas ang kamay mo dito, bro, para lang kami mukhang nasugatan ng girlfriend mo or kasama mo sa loob. Kaya pansamantala kang ilalagay sa detention dito sa Kentucky. Aayusin natin ito. Hindi ka inaaresto. Pwede mo bang sabihin paano nangyari ang tawag na to? Paano mo kami natawagan? Pumasok ako sa garahe. At pumasok ako sa garahe. Sabi niya, kakagawa ko lang. At sino ito? Kiara Makali. Sinabi niya sa'yo yun. Kalmado niyang sinabi kahit may dugo sa kamay niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Isaac sa pagtuturo ng sisi kay Kiara. Pag-upo niya sa patrol car, naghanap pa ng dagdag detalye ang pulis. Anong nangyari, pare? Oh, pinapanood ko to. Nasa bahay ako tapos pumasok ako sa garahe. At sabi niya, sige, ginawa ko na. Yan ang sinabi sa'yo ni Kiara. Oo, tumingin ako sa lupa at may tao doon at hindi ko siya hinawakan o anuman. Tiningnan ko sila at sabi ko, masakit masyado ito para sa akin. Hindi ako ayos ngayon kasi natataranta ako. Naintindihan ko, pare. Si India ay nag-check sa parehong suspek papunta na sa istasyon ng pulis. May hindi inaasahang bisita na dumating sa lugar. May babaeng lumalapit sa likod ko. Hi, nandito ako para sunduin ang anak kong babae. Sino ka? Ako ang nanay niya. Narito tayo sa isang yugto ng pagiging ina. Dumating siya para sunduin ang anak niyang babae. Hindi, Grace Jennings ang pangalan niya. Grace Jennings. Ika-4 ng Oktubre. Serge, maaari ka bang bumalik agad dito? Ayos lang ba siya? Oo. Ayos, isang 318 ang magdadala sa lalaki. Ipapaalam namin sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin, ayos lang ba siya? Ipapaalam po namin sa inyo, ma'am. Ayos lang ba siya? Boy?
Grace? Humihinga pa siya? Libby? Ayos ba siya? Hindi ako sigurado. Wala akong buong impormasyon. Sinusubukan namin kunin lahat ng impormasyon, ma'am. Kaya, gaya ng sinabi ni Serge, kung maaari po, sumama po kayo sa amin pabalik sa himpilan ng pulisya at doon po namin kayo mabibigyan ng mas maraming impormasyon. Kilala mo ba si Gray? May litrato o anumang impormasyon ka tungkol sa kanya? Grasya ng grasya? Chris, pasensya na. Siya yun! Sige. Oo, wala akong kompletong detalye pero may detective sa himpilan ng pulisya na mas makakapagbigay ng impormasyon sa'yo. Pupunta ka ba doon? Kailangan mo ako? Pumunta ako dito para sunduin siya, kunin ang gamit niya at ilayo siya. Sa presinto, ibinalita ng pulis ang masamang balita sa ina ni Grace. Sino ang tumawag sa'yo? Hindi namin siya sinundo. Wala namang tumawag sa akin. Dapat ay aalis na siya kasama ko noon ngayon na. Sige, so... Pumanaw na siya. Seryoso ka ba? Diyos ko, hindi Diyos ko. Anong nangyari? Sinusubukan pa naming alamin. Binaril siya ng babaeng yon. Okay, hindi siya binaril. Paano siya nagkasakit? Ipapaliwanag namin sa'yo ang lahat. Pero Jim, sigurado akong mabigat ito para sa'yo. Okay. Ngayon, nakaupo na sa isang silid ng interview, nagkaroon ng pagkakataon ang isang detective na makausap si Isaac. Gusto kong balikan mo sa isip mo kung saan talaga nagsimula ang lahat ng ito, bago pa man may nangyaring insidente. Ikwento mo sa akin ayon sa alaala mo kung ano ang nangyari. Mula noon hanggang ngayon sa panayam na ito, sisikapin kung hindi ka gambalain. Gusto ko lang marinig ang kwento mula sa'yo. Sige. Kaya mula nung nagsimula ito kahapon yon, nagsimula kami. Nagkakasama kami lahat, masaya ang usapan ng lahat, normal lang, parang walang pakialam. Dumating ang gabi at nagsimula na kaming antukin. Hindi nakatulog si Kiara Kali. Hindi ako nakapagpahinga ng maayos dahil may inilalagay siyang matalim sa likod ko buong magdamag. Dahil may inilalagay itong matalim sa likod ko. At sinabi ko, nakausap ko si Grace na nasa garahe rin. Sabi ko, kailangan na nating umalis? Sinasabi niya na kailangan na nating umalis at sinabi ko yun. At pagkatapos, nagsimula na akong mag-empake ng mga gamit ko at lumabas ako ng main house para gamitin ang banyo sa huling pagkakataon. At pagkatapos, bumalik ako sa garahe. Lumapit siya sa akin at sinabi, ginawa ko na may ngiti sa kanyang muka. Tumingin ako sa sahig at sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Nag-date na ba kayo dati? Nag-date nga kami, nag-date. Nung 16 siya, 20 ako. Sige. Nagkasala ako doon, pero well... Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging tapat. Naintindihan ko na hindi naman yan ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sige. May nakaraan din si Kiara kay Grace. Magkakilala pala sila. Oh. Ano ang nakaraan nila? Naging mag-ex sila sa isa't isa. Nag-date pala sila dati. Oh. Ipinaliwanag ni Isaac na naging kasintahan rin siya at si Kiara ng biktima noon bago ibahagi ang di umano'y nakakabahalang detalye ng kanyang pagluluksa. Kaya bumalik ka sa garahe at sabihin mo sa akin ng detalyado kung ano ang nakita mo. Pumasok ako, nagsalita siya. Sinabi niya sa akin, hindi ko sinasadya, ako pala ang nagsabi nun. Tumingin ako sa sahig at nakita ko. May patay na tao, nakita ko ang isang tenga na nakabitin at sabi ko, May nakita kang bangkay. Sino siya? Grace? Paano mo nalaman na patay na siya? Sabi ni Kiara, tinaga ko raw siya sa leeg at narinig ko ang gargle niya. At sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Kailangan kong umalis dito. Pinayagan ni Isaac ang detective na halughugin ang kanyang telepono nang mabasag ang kanyang unang kwento. Ito ang fiancé mo ang nagsasabi nito, ano? Oh.
Hoy, may plano ako sa sinabi ko. Kailangan ko lang pumunta doon sa bahay ng pamilya ko at tumawag ng pulis para sa isang pagnanakaw. At pagpasok, ano bang sinasabi mo dyan? May nangyari kasi sa bahay ng pamilya ko. Sinusubukan naming alamin kung sino ang pumapasok sa storage ko. Lagi nilang nakikitang bukas ang storage ko na may gamit ako ron. At ibang-iba naman yun. Sandali, makinig ka. Okay, plan B. Sabihin mo lang sa kanya na kailangan niyang umalis. Sundan mo lang ako. Binibini. Sabihin mo lang sa kanya na umalis. Wala ako sa mood. Ginawa ko na sa Insta. Ngayon, ano na? Operasyon, palalayasin ako pagkatapos tumawag sa pulis. Minsan sa bahay ng pamilya ko. Ano ibig sabihin nun? Yun ay sinasabi ko lang kasi pinalis niya ako. At kaya ko nasabi ang Operation Palayasin kasi tuwing pinapaalis ako, sinasabi ko Operation Palayasin. Palagi niyang sinasabi sa akin na umalis ako, parang palagi niya akong pinalalayas. Tapos pagkatapos ng ilang buwan or ilang araw, sasabihin niya, bumalik ka na ulit. Bakit hindi ka sumabog? Maliit kong paputok. Ano bang gusto mong gawin ko? Saksakin ko siya? Hindi ko alam. Wala akong lakas gumawa ng kahit ano maliban kung magpapasakay ako kay nanay mo papuntang target. Ginagawa mo ang kailangan, ano ibig mong sabihin? Wala akong alam mula sa kahit sinong tagalabas. Hindi ko rin alam ang nangyayari. Hindi mo alam ang nangyayari pero mga mensahe mo ito. May isa pa akong cellphone. Hindi ko sinabi sa inyo pero nandoon pa rin yun sa bahay. Sige, ano bang sinasabi mo? Hindi ko alam. Hindi ako yun. Hindi ikaw yon. Hindi ako yun. Sino yon? Yung pa ang isang naging telepono. Ginagamit ang mga iyon para magpalitan ng mensahe. Ayos sa akin, nagiging kakaiba na talaga ito. Pare, sige. Hindi ko alam, pare. Mukhang may nagbabalak dito sa mga mensaheng to. Parang may plano silang ginagawa. Gusto mo bang magsimula muli? Nalilito ako sa mga nangyayari. Parang sinasabi mong dalawa na ang cellphone mo ngayon at yung ibang mensahe ay hindi galing sa'yo. Hindi tugma ang sinasabi mo sa mga mensaheng ito. Sabi ko sa simula na kailangan nating maging totoo, di ba? Nagsasabi ako ng totoo. Meron talaga akong pangalawang cellphone at sinasabi ko sa'yo na yung mga mensahe, hindi ako yon. Hindi sa akin ang mga mensaheng yon. Parang kwento lang na pantasya pero lumapit siya. Mukhang aakyat nga siya. Sabi niya darating siya dala ang espada at papasok doon. At gusto rin daw niya akong patayin. At sinabi niya yon sa telepono habang nag-uusap kami. Gets mo ba ibig kong sabihin? Platypus? Yung ba ang sinasabi mo, platypus? Sabi niya, simulan mo na tol. Wala ako sa mood maging mabait. Dagger kasi mapurol. Anong ibig sabihin nun? Bakit mo sinasabi sa kanya dagger kasi mapurol? Nagtanong siya sa akin sa kwarto parang ano? Do ang pagkakaiba ng dagger at espada. Sige. At nag-message ako kay Dagger. Bakit daw mas maganda ang blunt? Sabi mo, parang mantikilya lang maghiwa. Sabi niya, tusukin mo na lang sa lalamunan. Yun ba gusto niyang sabihin? Yung ideya? Tutuhugin lang daw ang ideya. Oo, biglaan ba? O matagal. Ano bang ibig niyang sabihin sa biglaan? Anong gagawin natin sa kalat? Anong gagawin sa kalat? Anong kalat? Susunugin natin at bibili ako ng bagong kumot at kama. Anong nangyayari dito, Isaac? Siya, kinakausap ko siya at kung anong kaguluhan ang sinasabi niya, sabi niya, sasaksak daw siya. Akala ko at naisip ko parang tinutukoy niya lang yung iniisip niya tungkol sa kanyang punyal. Sige, ano yung kaguluhan? Anong kaguluhan? Nagkalat siya sa kama. Anong klaseng kalat? Yung kalat na parang tae. Yung kalat na parang tae. Oo. Susunugin natin yan. Bibili ako ng bagong kumot. Oh. Hanggat kaya natin.
Mahal ko ang mga sapin at paborito ko ang malambot kong kumot. Alam ko, kailangan lang ng matinding laba bukas, hydrogen peroxide at malamig na tubig ang magtatanggal niyan. Oh, matutulungan mo ba ako ngayon? Oo, hinihintay lang kitang gumawa ng unang hakbang. Nagdumi siya sa sarili kagabi. Oh. At nilabhan niyo ba ang mga kumot? Hindi. Bakit kayo natulog sa kama na may tae? Oh. Kaya, pag pumunta tayo sa garahe mamaya para sa search warrant, may tae sa kumot. Oh. Sige, gets ko. Naalala mo nung sinabi mo sa akin, huwag kang maarte? Nung hinalikan kita? Oo, ang arte mo. Kailangan nating linisin agad ang kalat at asikasuhin ang mensahe. Akala ko nagdumi na siya. Anong kalat ang inaasikaso nyo? Hindi ko alam. Si Isaac nahirapang ipaliwanag ang kahina-hinalang mga text message bago pa madiskubre ng detective ang mas nakakabahalang detalye. Tandaan mo, aakyat ka sa ranggo, dagdag pa may mga benepisyo ka sa black market dahil ito ang una mong, Kita mo? Isaac, anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Tigilan na natin ang paggawa ng kasinungalingan tungkol sa mga mensaheng ito. Anong nangyari kagabi? Nag-text siya sa akin tungkol sa plano niyang pumatay sa sarili. At sino ang nagmemensahe sa'yo, nagpaplano kung paano daw patayin kung sino? Kiara. Si Kiara ang nagtuturo at nagpaplano kung paano pumatay. Grace. Oh. At ano ang ginagawa mo? Nagpapadala lang ako ng mensahe pabalik. Gusto ko lang matulog kahit sulatan lang ang paraan. Pinag-uusapan mo ba ang pagpatay sa kanya dito, tama? Oo, pinag-uusapan ko nga. Ano pa ang ibig sabihin nito? Tandaan, tataas ang ranggo mo at may dagdag benepisyo sa black market. Dahil una mo ito, ano pa bang usapan dito? Sinusubukan kong pag-usapan ng ibang bagay kasi gusto kong ilihis ang isip ko. Isaac, seryoso, sinusubukan mong pag-usapan ng ibang bagay dyan? Oo, at hindi ako. Paano ako magta-target? Tama? Basta mag-target lang? Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang pinag-uusapan natin dyan. Yan ang Call of Duty? Yan ang Call of Duty. Sabihin mo sa akin kung kailan. Sige, magbibilang ako ng 6, 5. Hindi ko pa kaya ang 4. Nanginginig ako pare. Alam kong kinakabahan ako. Tulungan mo akong itulak ito. Anong ibig mong sabihin? Tulungan mo akong itulak ito? Pinapakiusap niya akong gawin ito. Nasaksakin siya, oh. Magkukunwari akong natutulog para hindi halata. Uy, ikwento mo nga sa akin lahat yan. Naalala mo ba yung sandali na isinaksak ko na ang bahay ko para sa gabi, pati na rin ang cellphone ko? Itong cellphone na ito, nandun sana sa kabilang side ng kama, nagcha-charge. Talaga, Kiara, at ano pa? Ako? Oh, hindi rin pala sa'yo ang mga mensaheng ito. Hindi ko mga mensahe ang mga yon kasi Kung hindi mo kaya, ipapagawa ko ito sa iba pero bilang pa rin iyon sa'yo. Uulitin ko lang ang ulat at ipapasa sa mga pinuno ng black market. Anong ulat ang gagawin mo para sa mga pinuno ng black market? Ano bang sinasabi mo? Huwag mong sabihin hindi ikaw ang nagmemensahe. Alam kong ikaw ito na nagmemensahe. Sabihin mo ng totoo kung anong nangyayari. Yung ulat tungkol sa mga pinuno ng black market ay matagal ko nang isinusulat at sinusubukan kong iwanan na. Isa yon sa mga bagay na gagawin ko sana. sinusubukan ko nang iwanan yon. Kwentuhan mo pa ako tungkol doon. Isang grupo ng mga delikadong tao ang nakasama ko at sila. Kailangan ng ulat at nang sinabi kong ito ang una mo, sa ulat, bibilangin pa rin ito bilang una mo. Parang sinasabi ko sa kanya kasi si Andrew, habang tinetext ko yun, lumapit siya at kinausap ako. Pagkatapos niyang tumigil, dinala niya ako. Kinausap niya ako at sinabi, so ano na ngayon? At sabi ko, ito ang magiging unang paraan mo para makaalis. Kung pababayaan mo na lang ito, tumigil ka na lang. Sabi mo sa kanya, tumigil na lang. At hindi siya nakinig. Sige, Kiara, hayaan mo akong gawin to. Gamit ko si Zira. Ano ang Zera? Yan ba ang espada?
Azera ang pangalan ng espada? Oo. Pagkatapos yung sabihin mo at ideposito ang Bitcoin sa crypto wallet mo. Bayad, isang uri ng bayad. Bitcoin crypto wallet. Papatigilin ko siya sa daldal. Ang sinasabi mo dito ay, sinasabi ko lang, pumalo ka lang at wag mong pagsisihan ang tinarget mo. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang ibig sabihin nun. Pumalo ka lang at wag mong pagsisihan ang tinarget mo. Ako ang nagsabi sa kanya na kung may gagawin siya, gawin na niya. At ayokong maging bahagi nun. Meron akong, lahat ng espada ko nandun. Ano ang pumipigil sa'yo? Sabi mo, sige, gusto mo ng kamalig kasi mag-e-enjoy ka sa pangangaso mo. At hindi maririnig ang mga sigaw. Soundproof ba ang mga pader? Anong mga sigaw ang hindi maririnig? Anong soundproof na mga pader? Nagsimula akong magkwento tungkol sa isang biro sa pelikula. Oh, Tungkol ito sa isang pelikula. Na ngayon, ito ay isang pelikula. sige, gitna ng kawalan, gabi. Alam ko masakit, gawin mo ito para maramdaman ng adrenaline. Ano ang gusto mong gawin niya para sumuko? Ang bugso ng adrenaline. Para matulog? Gusto mo ba siyang patulugin para maramdaman niya ang adrenaline? Oo. Sige. Dahil hindi ko na talaga kaya. Sige, kailangan ko ng tulong, sabi niya. Wala ka namang ginagawa, sabi niya. Sabi mo, oo, gusto kitang tulungan pero hindi kita matutulungan. Pwede kitang turuan kung anong gagawin mo. Pwede mo siyang gabayan sa dapat niyang gawin. Ano ibig mong sabihin sa turuan siya? Ayokong matulog siya. Sabi niya, i-text mo ako at tulungan akong tumayo kung masusuka ako. Maya-maya lang, nakaupo na si Kiara sa silid ng interview, handa sa mga tanong ng mga detective. Mga 7 oras na akong masama ang pakiramdam. Ayokong maging irritable ngayon. May tinanong ka bang kahit sino para sa sigarilyo? Wala akong tinanong na kahit sino. Minsan may sigarilyo rin ng ilang pulis. Nasa kwarto ko lahat ng sigarilyo ko at ngayon crime scene na yon. May ideya ka ba kung bakit ka nandito ngayon? Naniniwala akong dahil may natagpo ang patay sa kwarto ko. Asan ang kwarto mo? Sa garahe. Ang garahe? Oo, sinusubukan kong siguraduhin na hindi ito isang panaginip lang. Ang weird ng pakiramdam. Naniniwala ka bang may natagpo ang patay sa kwarto mo? May ideya ka ba kung sino yon? Sa totoo lang, pagod na ako. Pero kagabi, inimbitahan ni Isaac ang ex-girlfriend ko na si Grace Jennings na ngayon ay may ganito na. Ewan ko na lang talaga. Naiinis talaga ako kaya naglakad-lakad at halos buong gabi nasa bahay lang. Ngayong umaga, sinusubukan kong matulog pero kung naalala mo na naman ako, Diyos ko, pasensya na. Kanino ka nakikipag-usap? Hinala ako na may dissociative identity disorder ako, pero di ako sigurado. Lumalabas ang iba't ibang personalidad. May pangalan ka ba para sa kanila? Yung iba sa kanila, oh. Ano ang mga pangalan nila? Meron si Abby, tapos meron pa. Jinx ang tawag namin sa kanya kasi ayaw niyang sabihin totoong pangalan niya. Jinx. Kapag sinabi mo ang totoong pangalan niya, nagagalit siya. Tapos, may isang personalidad na matagal ko nang hindi nakita. Parang matagal ko nang hindi nakakausap siya. Ano ba, Diyos ko? Ang pangalan niya ay Jess. Jess. Buhay pa ba siya o patay na? Grace? Oo. Hindi mo alam. Hindi ako sigurado. Ano sa tingin mo? Sa totoo lang, medyo umaasa kung patay na siya. Pero nalilito rin ako parang ganito. Parang, Bakit mo naman gustong patay na siya? Galit pa rin ako sa kanya pero umaasa rin ako na magiging mas mabuti siya. Pero parang nakakainis na pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. May bahagi sa akin na galit sa kanya. Gusto ko siyang makitang patay. Pero may isa pang bahagi na gusto siyang gumaling at makita kung aaminin niya. Ayusin mo na lang. Sabi ni Kiara, marami siyang personalidad at tapat niyang sinabi sa detective ang nararamdaman niya para sa biktima bago tanungin ang kanyang panig ng kwento. Kwento mo nga ang tungkol sa kagabi. Ano ang ginawa mo kagabi? Oh.
Mas detalyado kaysa dati. Sabi ni Isaac sa akin na darating si Grace. Hindi niya tinanong kung okay lang na pumunta siya dito. Parang pupunta na talaga siya dito. O bahay mo to, bahay ng nanay mo. O dapat yung garahe ay para sa akin. Agad akong nagagalit. Pumupunta ako sa bahay, nagbibihis at naglalakad-lakad. Saan ka naglalakad papunta? Sa parke sa kabila. Itinuturo ko na para bang nakikita mo. Wow. Saan ka nagbihis at ano ang suot mo? Itim yun. Medyo pala nakasuotan ba yun? Tama ka. Saan galing ang sugat mo? Nabagsak ko ang kutsilyo kagabi na siya sanang bibigyan ko ng pansin. Napansin ng detective ang mga benda na nakabalot sa mga sugat sa kamay ng suspect na ayon sa kanya ay dulot ng pagsalo ng kutsilyo. Tuloy tayo. Mahirap talaga magkasugat sa puwet, lalo na sa galaw mo sa skate. Tingnan mo, Sa totoo lang, bago ako umalis, pumasok ako saglit sa bahay at may ginawa. Nabitiwan ko pa yung kutsilyo dahil mali ang hawak ko. Nainis ako, kaya lumabas na lang ako ng bahay ng ilang minuto. ano kaya ang itsura ng umaga? Parang nagising ako ng maayos, nagising at umupo mga alas 9 o alas 10, ginising si Isaac. Ginising si Isaac at yung mga alarm niya ay paulit-ulit na tumutunog ng nakakainis talaga. Grace, tama ba? O ayaw niya talagang patayin. Sila, Patayin, ang mga pusa niya ay patuloy na umukol. Mayroon siyang 2 pusa. yung dinala rin niya sa garahe, Oo, inilagay niya sila sa bag buong gabi na hindi maganda. Ang susunod na naalala ko, pumunta ako para maligo. May bahagi na nawawala, hindi ko maintindihan. Nalilito ako. may malaking bahagi ba ng alaala niya ang nawawala? Oo. Naaalala mo ba ang buong gabi? Malinaw. Naalaala ko naman karamihan nito pero medyo malabo kasi alam mo na pagod ako at may parte lang talaga na nawawala na. Ako kasi, litong-lito talaga ako. Nakaramdam ako ng matinding galit. Mas higit pa kaysa kay Jinx o kay Abby at hindi ko maalala na naging ganun si Jess. Pero siya rin ang mas madalas lumalabas noong kasama niya si Grace. Ilang beses mong naisip patayin si Grace? Oo. Madalas ko tong mapanaginipan at iniisip kung ano ang itsura nito sa utak ko. Bukod sa naisip mo na bang saktan si Grace o ang mga bata? Talagang pinlano ko pa ito, parang nagsulat pa ako ng maikling kwento tungkol dito. Pero pinalitan ko rin lahat ng pangalan at kasarian at iba pa, kaya gusto ko lang talaga siyang mawala. Kaya matagal akong nakipag-usap kay Isaac kanina bago ikaw at tinitingnan namin ang cellphone niya. Nasa kanya ang cellphone niya. Maraming mensahe kayong dalawa. Oo. Ano yon? Alam mo naman ang tinutukoy ko, di ba? Oo. Parang nasa ganitong malabo o magulong lugar na parang naaalala ko. Oh. Medyo kakaiba siguro pakinggan to. May isang organisasyon na si Isaac ang namumuno. Baka hindi ko dapat sinasabi to sa isang baka. Nakita ko yung mga mensahe at sinusubukan ko silang intindihin ngayon. Ang tawag doon ay ghost. Para silang underground na version ng mga pulis sa isang paraan pero mas matindi at mas delikado. Parang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin, gawin mo lang at papatayin mo siya tapos mapopromote ka. Oh. Kasi pinasali niya ako at parang hindi ko alam kung anong nangyayari at paulit-ulit akong nag-aalangan. Parang, Ano yung bagay na yun doon? marka yan para sa totoo lang, nalilito talaga ako kasi hindi niya sinabi sa akin. Ibinigay lang ito sa akin ni Jack at parang ngayon parte ka na nito. Parang sige, Sa tingin mo ba pinatay niya si Grace? hindi ako sigurado. Patay na siya.
Yan ang patay na tao na nakita namin sa garahe. May naaalala ka ba tungkol doon? Nakakasawa na yan. Parang ano ba yan? Sinusubukan kong intindihin pero nakakalito talaga. Ginawa ba? Hindi ko alam. Sa tingin mo posible na siya ang pumatay sa kanya? Nagdududa rin ako sa sarili ko ngayon. Parang paulit-ulit kong iniisip. Sinusubukan kong alamin kung isa ba sa kanila o baka naman may hindi pa ako nakikilala. Pwede ba silang tanungin? Pumipili lang sila kung kailan magsalita. Nakikita ko na parang, sige na. Dahil sinusubukan kong alamin kung nagsisinungaling ba siya sa akin. Oh, Pinag-uusapan ng black market at si Ghost at Bitcoin at ang katapusan ng mundo sa loob ng 24 na araw. nakapatay na ba si Isaac ng tao? Sabi niya, pero di ko sure kung totoo. Sino raw ang pinatay niya? Hindi ko alam kung sino, pero may sinabi siyang bilang. Hindi ko rin alam kung totoo o kalokohan lang. Mga teenager laging nagsasabi, pinatay ko tong baby, ang astig ko. Madalas yang gawin ni Grace. Binanggit niya kung ilang tao raw ang napatay niya. Ilan daw yon? 4 na po. 4 na po tao. Sinasabing malaking pahayag daw yon. Oh, sige, kalma lang, kalma lang. Sabi mo may posibilidad na ikaw ang nakapatay kay Grace. At may posibilidad din na si Isaac ang gumawa nun, tama? May bahagi ng oras na nawawala sa alaala mo. Nakakalito. Sinusubukan kong alamin kung yung isang pangitain na yon ay galing talaga sa panaginip ko dahil nakakatulog na ako or kung alaala talaga siya. Ano yung nakita mo, pangitain? Hindi ako sigurado. Parang may tainga sa pader. Ano tainga sa pader ko? Talagang nakakalito yon. May tainga sa pader mo. Oh, sa tingin ko bahagi lang yun ng panaginip. Parang tainga ng tao. Oh, parang ano ba yan? Ano ang hitsura nito? Mukhang gawa ni Grace pero may bahid ng punyal at di ganoon ka-sharp ang teksto. Oh, Parang ano ba yan? malaki ang posibilidad na pareho kayong makulong ni Isaac ngayong gabi. Naiintindihan mo ba yon? Oh. Hindi pa ako nakulong at wala akong nagawang masama. Yan makukulong sa pagpatay? Malaking hakbang yon. Kinasuhan sina Kiara at Isaac ng pagpatay at sabuatan sa pagpatay. Sa pinakahuling balita, tinanggap ni Kiara ang plea deal at umamin ng guilty sa second-degree murder at sabuatan kapalit ng pagtetestigo laban kay Isaac. Sa ilalim ng kasunduan, ang ngayon ay 22 taong gulang ay haharap sa 30 taon sa kulungan. Ayon sa ulat, tinanggihan ni Isaac ang plea deal at haharap sa paglilitis ngayong taon bago makulong. May isa pang tanong si Kiara sa detective tungkol sa sandatang ginamit sa krimen. Sa tingin ko, di ko na mababawi. Alam ko. Kailangan naming kunin ito bilang ebidensya. $200 yon. Grabe, saan mo siya nakuha? Amazon? Amazon? Pakiramdam ko huli na ako, parang sinaksak ako. Pasensya na. Kailangan nating ayusin ang ilang papeles. Gusto ko, makita kang makapagpahinga.